Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, nagbitiw na po, mga kabida. Ito pong si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, sa gitna po ng mga aligasyon po, laban sa kanya, sa issue po ng corruption, particular na po sa kickback, mga kabida, Diyan po sa controversial na flood control projects po, at maging ito pong 2025 national budget po, mga kabida, na sinasabi kong siya daw yung arkitekto ho dito, kung bakit po nagkaroon po ng napakalaking insertions sa naturang budget, mga kabida, na pinirmahan naman po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, kaya naging batas po ito, mga kabida, na hanggang ngayon nakabinbin pa rin, diyan po sa Korte Suprema, mga kabida. Okay? Kahapon po, ipinadala po ni Congressman Zaldico yung kanya hong irrevocable resignation po, kay House Speaker Faustino Boji III. Okay? Kaya nga, during sa press conference po kahapon, diyan po sa House, kasama po itong si Speaker D, sinabi po niya, mga kabida, na since nag-resign na po ito pong si congressman ko, wala na raw jurisdiction, ito pong House Ethics Committee, mga kabida. Kung maalala po ninyo, sinampahan po ng complaint, ito pong si Zaldico, dyan po sa Ethics Committee, mga kabida. Okay? And since siya po ay nagbitiw na, hindi na raw ipupursu, ng Ethics Committee yung complaint, mga kabida, Pero, sinabi po, mga kabida, ni Speaker D, na kahit na po nagbitiw na po ito pong si Congressman Zaldico, hindi po ibig sabihin na hindi po siya uuwi dito sa Pilipinas. Kailangan daw niyang umuwi sa Pilipinas, mga kabida, para ho harapin ito pong mga aligasyon laban sa kanya. And since wala naman pong jurisdiction ito pong House Ethics Committee, bahala na raw ito pong Department of Justice po, mga kabida, na ipursu kung ano man pong reklamo o kaso na isasampa po dito, laban po kay Congressman Zaldico, mga kabida, po. Eto, babasahin ko lang po, ito pong balita mula sa Ako Bicol Party List Representative Zaldico on Monday resigned as a member of the House of Representatives. Ito yung sinabi po, at rason po, mga kabida, ni Congressman Zaldico kung bakit po siya nagbitiw, on the account of the real, direct, grave, and imminent threat to the lives of my family and me, and the evident denial of my right to due process of law, I am constrained to tender with immediate effect my irrevocable resignation as a member of the House of Representatives, he said on his Facebook post. Ayon. So yun yung rason po, hindi daw siya binigyan ng due process, may gana po siyang humingi po ng due process. Nung time po na kanila pong ginipit po, ito pong si Vice President Sara Duterte, hindi nga nila binigyan po ng due process ito pong si VP Sara, mga kabida. May gana pa pong humingi po ng due process po, Okay? Now, ang tanong po dito, dito ho sa pagbibitiw po ni Congressman Zaldico, may gana po ba siyang babalik po dito sa Pilipinas? Yun yung malaking tanong po, Kasi po, ganito kasi yun. Bakit po nagbitiw po itong si Zaldico, mga kabida? Kasi unang-una, wala ho siyang choice. Okay? Kahapon po, yun yung deadline po, mga kabida, na binigay po ni House Speaker Faustino D, sa kanya, na kailangan po niyang bumalik, po. Bakit? Kasi po, gusto po ni House Speaker, na sagutin po ni Congressman Zaldico, ito pong mga bintang laban sa kanya. At least man lang, mga kabida, kung aakuin man siguro, ni Zaldico, yung mga nangyari po, like for example, doon ho sa 2025 national budget, at maging ito pong kickback na sinasabi po, mga kabida, laban po sa kanya at
laban po sa kanya at ilang pang mga mambabatas po dyan po sa lower house, ano? At least malinaw po. Okay? Pero kung meron man po siyang mga kasabwat po dito, at least malinaw din po, mga kabida. Okay? At sino-sino yung mga kasabwat po niya dito. Yun yung rason po, ano, mga kabida, kung bakit po gusto kong bumalik po dito sa Pilipinas, ano, si Congressman Zaldico, ano po, mga kabida, para po harapin po niya itong mga aligasyon laban po sa kanya. Kaya nga wala ko siyang choice, mga kabida, no? Kasi po, kung hindi po siya bumalik dito after dun ho sa deadline, siguradong magbibigay po ng sanction ito pong House of Representatives, ano? Dalawa lang po yun either suspension or expulsion. At hindi po yun maganda po sa kanyang reputasyon po, mga kabida, ano? Kaya para po clean yung kanyang pag-alis, ano, bilang kongresista, yun po yung kanyang desisyon. Nagbitiw po siya, mga kabida. Pero hindi po ibig sabihin yan, na siya po ay off the hook na sa mga allegation po. Okay? Kaya nga in-emphasize po, mga kabida, ni Congressman D, ano, na kahit na nagbitiw na po ito pong si Zaldico, hindi ibig sabihin po, mga kabida, ano, siya po ay ligtas na sa accountability, ano po, mga kabida. Meron pa rin siyang accountability po. Tama yung sinabi po ni Speaker D. Kung hindi man po siya kayang disiplinahin po ng House of Representatives dahil siya po ay nagbitiw na, no? Bahala na po ito pong Department of Justice po sa kanya, no? Unang-una po, mga kabida, no? Meron na pong rekomendasyon ito pong ICI, ano, na sampahan po itong si Congressman ko ng reklamo po, ano, sa Office of the Ombudsman po, mga kabida. At hindi ho ito basta-bastang reklamo, ano? Marami po. Ilan po dito, mga kabida, ito pong violation po, ano, ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At maging itong provision po, ano, ng Revised Penal Code, which is criminal, ano, mga kabida. Okay? So, kung magsasampa po ng kaukulang kaso po, ito pong Department of Justice, ano, meron pong rason ito pong DOJ, mga kabida, nahabulin ito pong si Zaldico. Dito na po masusubukan po, mga kabida, yung connection po ng Pilipinas sa Interpol. Okay? Kagaya ho sa ginawa po ng Pilipinas doon po sa kay dating Congressman Arnie Teves, mga kabida. Ano po, no? Now, kaya nga daw, umalis po ng US ito pong si Zaldico, ano, mga kabida, kasi daw, baka daw siya po ay matrak doon. Alam naman po ni Congressman Zaldico, kung sakaling magkagipitan po, mga kabida, no? Kung siya po ay hindi na po babalik sa Pilipinas, siyempre naman, kung magsasampa po ng kaso po, ano, ang gobyerno po ng Pilipinas laban sa kanya, automatic po, ano, meron po itong request for extradition po, ano, kay Congressman Zaldico. Since the US and the Philippines, meron pong extradition treaty, madali lang po, ano, nahulihin po itong si Congressman Zaldico. Kaya may mga ulat po na umalis po ng US, pumunta po ng France, pumunta ng Dubai, and then pumunta po ng Spain, ano? Palipat-lipat po. Alright? Meron ngang statement po, ano, mga kabida, ito pong si DOJ Secretary Boying Rimulya, no, na posibleng hindi na po babalik ito pong si Zaldico, mga kabida. Di ba? Ano daw ang gawin sa mga taong meron pong problema, no, mga kabida? Lumayas. Ayun. Hindi ho tayo umasa na babalik po dito sa Pilipinas. Kaya nga, ang magiging susi po dito para mahabol po itong si Zaldico, mga kabida, ito pong Department of Justice. Kung seryoso po, ano, ito pong DOJ na habulin ito pong si Zaldico, ano po, mga kabida. Okay? Yan yung malaking tanong po dito, ano? Kung kaya bang sampahan po ng kaso ng DOJ, ito pong si Congressman Zaldico, ano, mga kabida? Yun yung dapat nating abangan po, ano? So yun lang po, mga kabida. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung saan po ang location po ni Congressman Zaldico, ano po, no? Okay? So, yung trabaho po ng DOJ po dito is to track him.
Kasi meron na pong immigration lookout bulletin po, ano, mga kabida, laban po kay Congressman Zaldico. So dapat trabahuin po ng DOJ na i-track po itong si Congressman Zaldico po, ano, mga kabida. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw ho dito? Ano? Dito ho sa biglang pagbitiw po, ano, ni Congressman Zaldico, mga kabida. Sa tingin ho ba ninyo, ito po ay advantage po, ano, kay Congressman Zaldico na hindi na po siya miyembro po ng House of Representatives at wala na pong habol po ang House of Representatives laban sa kanya, ano, mga kabida? O sa tingin ho ninyo, mga kabida, disbintahe po ito kay Congressman Zaldico kasi madali na lang po siyang sampahan po ng kaso, okay? At pwede ho siyang i-extradite, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.